Sino? Humility! Humility. Yun, humility. Okay. Possible. Possible. Meron ba yung tawag? Okay. Lapit na dito dito. So, ang tema natin ay team building, di ba? Tulad ng sinabi ko, hindi naman ito bago sa inyo, no? Sa bawat team, meron ito mga tinatawag natin mga elemento. Ilalabas sila ngayon, sabihin nyo ano yung okay, sa mga sinigaw ninyo, alin dyan ang hindi nyo alam ang ibig sabihin? Empathy. Okay. Ang ibig sabihin ng empathy, no? Nauunawaan mo at nararamdaman mo yung kalagayan ng miyembro ng iyong team. Yan ang empathy. Nararamdaman mo, naunawaan mo ang kalagayan ng miyembro ng iyong team. That is empathy. Ano pa? Diversity, ibig sabihin, sa isang team, ang bawat isa may kanya-kanyang mga skills at talento. Kaya magkakaiba. Di ba? Diversity. Ano pa? Delegation. Delegation. Sa isang team, yung namumuno, hindi siya ang gumagawa ng lahat. Dinedelegate niya yung mga gawain. So, halimbawa, ikaw, tagahugas ng pinggan. Ikaw, tagalaba. No? Ikaw, tagaluto. Ikaw, tagalinis. Yan. Delegation. Yan ang ibig sabihin. Ano pa? Wala na, di ba? The rest. Alam nila. Okay, tingnan natin. Sa mga nabasa ninyo, nabasa ninyo, na dapat mamuno sa isang team. Ha? Leadership! Tama-tama, diba? Leadership. Nung pinom nyo ang grupo ninyo, pinom nyo ba lang ng demon? O tinignan nyo muna sa grupo ito, sino ang sa palagay nyo pwedeng mag-lead? Ha? Halimbawa, kausap kayo, hindi, kakaawa na, di ba? Babatuin yung leader niyo. Di ba? No? Communication. Number 3. Trust. Yan. Ano sa Tagalog ang trust? Pagtitiwala, di ba? Halimbawa, nung sa grupo niya, sa TV nyo, meron kayong proyekto, tapos, mamumalik na tayo every week ng 10 pesos sa bawat membro. Ang hawak ng leader, halimbawa, wala ito. Ano mangyayari sa pera nyo? Mawawala. Kaya importante ang trust. No? Pangatlo, empathy. Galing nyo, grabe. Ito muna. Kasi yung bag ko. Ay, saan? Ayun. Galing nyo talaga. Yes. Grabe, galing nyo eh. Okay, trust, empathy. Diba? Kung leader ka, titingnan mo lamang sa mata, alam mo na may problema ang mundo. Diba? May kita mo lang sa pagkilos ng mukha niya, alam mo may problema siya. Pag nakita mo pula ang mga mata niya, tapos yun, alam mo may problema. Diba? Empathy. No? Next. Anong next? Diversity. Yes. In this diversity. Ayan. Tapos syempre yung last is
Delegation. Delegation. So, isa-isay natin ang mga ito, no? So, leadership, anong mga qualities, first three, na dapat gusto nyo makita sa isang leader? Pag tinignan nyo pa lamang din yan, integral na siya, buo na siya, okay siyang tao. Ano pa? Honesty, such a ano? Responsible. Humble? Ano pa? Ano pang qualities gusto niyo makita sa leader? Wala na? Ha? Respectful. Charity, patient. Alright. Mapagkakatiwalaan. Trustworthy. Dedicated. Ha? Edukadong tao. Wala na. Ano yan? Dedicated ang other. Dedicated. Yung mga binanggit ninyong katangian, importante yan sa isang leader. So, kung tatanungin ninyo, parang Boy Scout, dapat taglay ito ng isang leader. Una-una, honesty. No? Basic yan. Kapag ang isang leader sinungaling, hindi mapagkakatiwalaan, sira na ang team. Ikalawa, fidelity. Kapag ang isang leader ay mapagkakatiwalaan, sigurado ka na pag may sinabi siya, gagawin niya. Faithful siya. At dahil sa isang leader ay honest and faithful, siya ay magiging makatarungan sa kanyang mga miyembro. Ibig sabihin, ibibigay niya sa miyembro niya ang dapat ibigay sa kanila. But the rest ng mga binanggit ninyo, yan ang mga qualities na dapat taglayin ng leaders. So, yung mga napili sa inyo bilang presidente, no? Pagkatapos ito, pag-isipan nyo, nag-team building kami sa team namin napili ako bilang leader. Ano ang kakatanyang meron ako? And you build. Ha? Huwag mong kakalimutan nyo kasi team building po eh. No? Kung ano sinabi ng mga kasama mo, yun ang paniniwala sa iyo. Napakalaking bagay yan. Pero siyempre, each one of you, you are a leader. And the first person na ililid ninyo dapat ay ang inyong sarili. You cannot lead the others if you cannot lead yourself. Kung hindi nyo kayang pamunuan ang inyong sarili, hindi nyo kayang pamunuan ang inyong. So, importante yan, ha? Leadership begins at home. When it is at home, then you can share to others. Okay? The next one is communication. Ako, nagkakagulo ang isang team kapag mali-mali ang pinapahayag ng leader sa kanila. Meron yata nangyari sa, ewan ko kung sa inyo, miscommunication. MSC, ano paano yung miscommunication doon? Sabihin. Hindi, susunod yan. Ha? Susunod yan. Ano nangyari? Sa bawat, member. Oh. There are some conflicts na binila na program. Ano yun? May ilang ano? Tagalog. Wala. Tagalog ka. Kaya po may mga sa membro ko, may mga kunting problema na nila agad na sa labas. Hindi nila agad na bigyan ng solusyon dahil sa siguro hindi tama ang communication. Diba? Kaya napaka-importante ang komunikasyon. No? Pag may inorganize kayo, dapat kinikilala ninyo sino yung dapat ninyong pakikinggan. Yung ibang nagsasalita, huwag niyong pakinggan yan. Ha? Magdadala lamang yan ng kaguluhan sa inyong team. So, importante yan sa
sa bawat grupo, ha? Communication. Tapos, alam nyo, pag leader ka, dapat marami kang alam na lingwahe. Di ba? Hindi pwede, di ko lang alam mo. No? Tagalog, English, di ba? For example, ako, I can talk to you, kung Bisaya ka, Bibisayain kita. Kung Tagalog ka, Tagalog kita. Kung Ilonggo ka, Ilonggo kita. Kung Espanyol ka, bahala ka sa buhay mo. Okay, kahalagan ng pagkakaroon ng maraming lingwaheng nalalaman. Ha? Kayo mga bata pa, kaya-kaya niyo yan. Ha? Hindi lamang dapat Bicol. Tagalog, English. Sukaw na kamo. Sukaw kamo. Meron kang Spanish sa klase. Pwede mo yun. Meron ba? Sukaw ka na. Ano yan? Sabi ka rin? Spanish? Sino kumuha ng Spanish sa inyo? Sino kumuha ng Spanish? Ako sabi ko. Kasi Dave. Father Dave. Now where you David eh? Father Dave na si Oo. Anyway, sige. Sino ano? Tinatanong lang ako. Tingnan ko kung nag-aaral ko ng turo. Sino? Oh. Hombre. Hombre. Cosa tu nombre? Ay, buona. Come vai? Stai bene? Allora, arigato. Anata wa Nihongo dekuru desu ka? Japanese yun, ha? Japanese yun. Nung tinanong ko, cosa tu nombre? That is Caviteño. Halong Spanish. Kung sa may ngalan niyo? Yeah, Bisaya yun. Bisaya yun. Ha? So, nakita nyo, ang kahalagaan ng communication. Makaka-insert kagad kayo sa isang grupo kapag alam niyo ang kanilang lingwahe. At ang maganda niyan, sa lingwahe, nariyan din ang kultura ng tao. So, pag nalaman nyo ang lingwahe ng mga Bicol, nalalaman nyo rin ang kanilang kultura pag pinag-aaralan nyo. Ha? So, kahalagaan ng communication. Next one, siyempre, pagtiwala, no? Hindi na kinakailangan ng paliwanag yan. A leader cannot lead kung walang tiwala sa iyo. A member cannot be a member kung yung kapwa-member mo walang tiwala sa iyo. Dapat ang pagtitiwala sa lahat. Pag kayo nagtitiwala, meron kayong paggalang sa miyembro ninyo. Hindi nyo iniisip ang inyong sarili lamang, iniisip ninyo ang kapakanan ng inyong grupo o team. Okay? Yan, empathy. Ako, hindi lahat ng leaders meron ito, ha? But the true leaders, meron sila. Alam nyo, principal ako for more than 17 years. Pag may pumasok na estudyante, nakita ko lamang, alam ko na may problema. Tatawagin ko na sa opisina. No? So, ang isang leader may empathy kapag sensitibo siya, no, sa pangangailangan ng kanyang miyembro. Sensitibo siya kasi kilala niya ang kanyang miyembro. Bakit tayo mo siya ngayon? Kaya saya-saya niyan. Di ba? Lalapitan ka ganyan. Ayun sa miyembro, parating na kumiti. Ako bigla na naman naging masulit. Yan na kagad yan. Ha? Yan ang empathy. At gagawin niya, at gagawin yung pwede niyang gawin sa miyembro niya para may balik yung dati niyang pagkakataon. Empathy, diversity sa isang team. Dapat i-share ninyo ang inyong skills. Katulad kanina. Oh, sino kakanta? Sino kakanta? Ano lang, kapaminapan. Diba? Kung alam mo, kaya mong kumanta, kantaan. Oh, sino mo na sumayaw? Ang saan mo sayaw? Wala. Diba? Kung marunong ko sumayaw, sayaw agad. Share your skill. Ang maganda niyan, may mga sa tingin niya. Kaya nung sino marunong sumayaw, sumayaw ka. Ang galing mo sumayaw. Anong ibig sabihin yan?
yung grupo mo. Pupurihin din. Miyembro siya ng Team Panan. Team Hope. Dahil lang sa isa, na marunong senior. At senior niya. Diba? So, maganda na sa inyong grupo, alam niyo, iba't ibang skills ng members para pag may activities kayo, alam niyo sino isasama ko ninyo. Diba? So, that is diversity. And the last one is delegation. Dahil sa magkakakilala kayo, alam nyo sino ang para dito, sino ang para doon. No? Bakit? Kasi kilala nyo ang inyong mga member. Magsasalita ito. No? May gagawin, ito. Di ba? Sasayaw, ito. Ano yung sinuhang member? So, yan ang mga elemento ng tinatawag natin isang team. Basahin natin at isigaw, isa-isa. Team building, simula. Team building, leadership, communication, trust, empathy, diversity, delegation. Maraming salamat sa inyo. Thank you po, Father, for the beautiful inspiration. Picture mo na, picture. Picture na, picture. Guys, Ano na lang yun? Tapos, Okay.